Kwento ng lolo ko, di ko makalimutan hanggang ngayon. 2:00 ng hapon daw yun, mainit, pero makulimlim ang langit. Si lolo at ang best friend niya na si Mang Rado, nagpunta raw sa kabilang baryo para makiusap ng kalabaw. Gamit nila'y lumang bisikleta, sabay silang umalis. Mga 1,960 pa raw ito. Sabi ni lolo, pamilyar na siya sa daan. Pero pagdating nila sa isang part ng kalsada, yung may malalaking puno ng akasya, parang may mali. Wala raw silang madaanan na kahit anong bahay. Puro kagubatan, puro katahimikan. Tapos ang hangin, malamig na parang 10 oras ng gabi. Paring Rado, sure ka ba dito ang daan? Tanong ni lolo. Oo pare, ilang beses na tayong dumaan dito, di ba? Sagot naman ni Mang Rado. Pero habang lumalalim sila, pakiramdam ni lolo, may sumusunod sa kanila. May anino sa likod ng mga puno. Tumatakbo, tumatayo, tapos biglang nawawala. Naririnig din nila yung kaluskos, pero di mo masabi kung hayop o tao. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kubo. Wala raw ilaw, pero may usok sa labas. May nagluluto. May amoy na parang nilagang karne. Lumapit si Mang Rado para makiusap kung pwedeng makiinom ng tubig. Pero bago siya makalapit, pinigilan siya ni lolo. Teka lang pare, tingnan mo yung paa ng matanda. Yung matanda sa loob ng kubo na akala nila'y nagluluto. May paa na parang paa ng baboy. Matigas, may kuko. At yung buhok niya, mahaba't kusot. Parang hindi naliligo ng ilang taon. Paglingon ng matanda, pula ang mata. Nanlilisik. Mga bisita, sabi ng matanda. Pero yung boses niya, parang 2 tao na sabay nagsasalita. Doon na sila tumakbo. Hindi na nila inisip kung saan sila dadaan. Basta palayo. Sabi ni lolo, sa sobrang takot niya, parang nawala ang gubat at bigla na lang silang nasa gilid ng kalsada malapit sa simbahan. Pawis na pawis. Basang-basa ng ulan. At yung bisikleta, wala na. Naiwan daw kung saan sila tumigil. Pag-uwi nila, tinanong sila ng mga tao kung saan sila galing. Ang sabi nila, halos 1 linggo na raw silang hinahanap. 1 linggo, gayong 1 hapon lang ang pakiramdam nila. At eto pa, bago raw sila nakalabas ng gubat, naalala ni lolo yung sabi-sabi ng matatanda. Kapag naliligaw ka sa lugar na hindi mo kilala, lalo na kung parang paikot-ikot, baliktarin mo ang damit mo. Baka kasi hindi ka talaga naliligaw. Baka pinaglalaruan ka na. Kaya yun ang ginawa ni lolo. Binaliktad niya ang kamiseta niya. At ilang minuto lang daw pagkatapos nun, saka sila nakalabas. Hanggang ngayon, pag nadadaan kami sa lugar na yon, hindi na kami tumitigil. Hindi na rin bumalik si lolo roon. At ang kaibigan niyang si Mang Rado, ilang buwan lang ang lumipas, nagkasakit. At sa huling araw niya, sabi niya kay lolo, pare, bumalik yung matanda sa panaginip ko. Humihingi raw ng bisita ulit. At sabi ng iba, kapag naliligaw ka raw sa gubat o sa bundok, baliktarin mo lang ang damit mo at makakauwi ka na. Eto, totoo ba talaga yon? Kayo ba? Sa tingin nyo, sapat na ba ang baligtad na damit para makauwi?